Ramel Madriaga at Trilling palpak ang kanilang mga plano. Ayan kasi yung tanim ebidensya nyo, pumalag po yung totoong lumikha artist na naguhit, o picture ni Vice President Sara Duterte. Pumalag po kasi ayon po niya dito, false claim. Tanya Gaisano pumalag sa sinabi ni Ramel Madriaga tungkol sa regalong painting kay VP Sara Duterte. At iba po yung picture. Ikumpara doon sa original mga kois. Wala na nga kayong credibility. Dinagdagan nyo pa yung katangahan nyo. Ha? Oh. paano na maniniwala yung taong bayan sa inyo? Ha? Dinagdagan nyo yung katangahan nyo. Ikaw naman, Ramel Madriaga, ay nagpapauto sa isang Trilling na yan, na talagang desperado na sa buhay. Wala nang magawa sa buhay. Oh, Chairman Luis Castro, ano na? Ha? Hindi nyo na-briefing ng masyado yung testigos nyo. Ha? Mas ginusto nyo magtestigo yung ganyang mga taong kriminal, drug lord, ikumpara doon sa 18 Marines na nagsasabi ng buong katotohanan. Oh, dahil gusto nyong pagtakpan yung issue ng flood control, DPWH skandal, dahil maraming nakabenepisyong congressman. Hindi ko sinasabing kasama ka. Ha? Maraming tinuturo ng mga ex-Marines na yan. Ang presidente, Martin Romualdez, mga mayors, mga congressman sa kanilang mga distrito. Ayaw nyo. Kasi hindi magkabuluhan. Hindi credibility. Walang credibility yung mga ex-Marines. Kasi nga, takot kayong malaman ang buong katotohanan. Pati na rin dyan sa Senado, Ping Lacson at ni Soto. Ngayon, yung katangahan ni Ramel Madriaga, ayan na. Alam na ng taong bayan. Alam na ng utaw, palakpakan. Dahil pumalag po eh. May pumalag eh. Ayan tingnan nyo sa picture na yan August 16, 2021 pa yan. May regalo ng isang Manileño. Ayon po dito ni Inday Sara Duterte, ito po ay gawa ng isang Davao-Inyo. Sorry po, Davao-Inyo, hindi Manileño. Davao-Inyo artist. Lahat pong kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin niyo ang ibig sabihin sa ganitong style niya? Yan po yung artist na walang iba na sino pangalan nito? Gaisano Lee. Ayan. Gaisano Lee, or sa pangalan niyang Tanya Gaisano Lee. So, lumabas din ang buong katotohanan. Nagmukhang tanga yung Kongreso sa kanilang hearing about sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan. Desperado kayo. Sana makakasuhan kayo lahat dyan. Kasi ito, nakulong na to, di ba? Si Ramel, kasi nga drug lord, tapos sa Pugo. Madagdagan pa yung kaso nito. Perjury, mga boys, mga guys. Malalanta na po ito sa kulungan. At lalo na itong hindi napapansinin at pababayaan na ito ni Trilling. Kasi pattern ni Trilling yan. May babae din dong nakaraan tumistigo about sa kaso ni Pangulong Duterte. Nagsalita, binayaran. Ito, ayon sa ating mga researcher, may araw na pala pumasok itong Trilling na to sa silda ni Ramel Madriaga. So ngayon, hindi sila makapurma masyado doon. Kasi bantay sarado itong Ramel na to. Ng mga security personnel dyan sa loob ng prisuhan, ng kulungan. So, nag-aantay na lang sila kung makalabas. Paglabas nito, hindi naman nila malalapitan. Ayon, gumagawa-gawa ng testimonya na palpak at puro false information. Malamang sa malamang tatanggapin ng Kongreso yan. Kasi yan ang gusto nila, ma-impeach si Sara Duterte. So paano nyo ito ngayon maipaliwanag dyan sa Kongreso? Luis Castro, Ridon, ano nyo? Abante, Chua, ayan na. Nagkabulya-bulyaso na yung testimonya. Hindi masyadong mapag-aralan yung script. Bago pa sumalang to, basa-basa pa to sa kanyang
script eh. Yun pala, yung mga ebidensya, puro lang mga fake news, mga false evidence. Wow, palakpakan. Oh, sinong iiyak ngayon? Sinong nagmukhang tanga katawa-tawa ngayon? Yung Kongreso. Si Trililing. Si Ramel. So paano pa maniniwala yung taong bayan? Hindi na nga naniniwala sa inyo yung taong bayan, dinagdagan nyo pa. So ngayon, big wins ni VP Sara Duterte. Ano pa ipapakita nyo mga piking ebidensya ng mga tanim na ebidensya? Ramel Madriaga, malamang sa malamang, mabaho ka na sa kanila kasi palpak yung ginawa mo. Magsabi ka na lang ng totoo dyan. Magsabi ka na lang ng totoo na ikaw ay sinuhulan, inutusan ng mga demonyong buhaya kasama si Trililing na yan. Talagang mabait talaga ang Diyos sa mga taong gumagawa ng mabuti. Mabait talaga ang Diyos. Talagang may Diyos. Ayan nakabulyasuhan na eh. Yung totoong may-ari o artist na nagregalo kay VP Sara, ayan, nagalit. Pumalag. Sa kanilang mga fake piki o fake na mga ebidensya. May paiyak-iyak ka pa. Animal ka. Wala kang hiya. May paiyak-iyak ka pa na walang dahilan. Kailangan mo nang magpa-check sa psychiatrist. Hindi basta-basta ang depression. Para mawala yung depression mo, aminin mo dyan, magsalita ka dyan kung sinong may pakana. Kasi alam naman namin kung sino yung may pakana eh. Mas mabuti yung nanggagaling sa iyo, nanggagaling sa napakasinungaling mong bunganga. Masaya ka ngayon. Kahit nagsasabi siguro ka ng puro fake news, maabsulto ka sa lahat ng mga kaso mo. Pero sana, sa 2028, huwag ka nang magpakita. At sana manlaban ka. Kasi, tagtarin ka talaga ng hindi bala. Kaso ng mga Duterte. Kasama si Trililing na yan. Kasi, kayo nagpapagulo sa bansa natin. Kayo nagbibigay ng false information misleading. Buti na lang talaga ay mabait ang Diyos. At nagreklamo, nag-react. Yung totoong may-ari ng paintings na siya mismong Davawinyo nagbigay ng regalo kay VP Sara noong 2021 pa. Binigay pala yung regalo na yun tapos inangkin mo. Para ka lang si PBBM Halos na matapos yung kanyang termino, wala pang maipagmalaki na mga proyekto. Tinanong nga si Claire Castro ng isang reporter. Reporters, anong nagawa ni PBBM? Change topic. Walang masabing nagawa. May nagawa, puro pagnanakaw sa kanyang administrasyon. Huwag niyong sabihin hindi totoo. Huwag niyong sabihin nagsisinungaling ako. Kasi andyan po, trilyonis po nawawala. Sa kaba ng gobyerno, sa ahensya ng DPWH, mga kuwis, mga gayas. Sinong sisihin yan? Hindi man natin tinumbok na si Pangulong Marcos kasama o si Martin kasama. Pero by her own words, mga kuwis, mga gayas, sila nagpapalakad sa gobyerno. So, ibig sabihin, mahinang nila lang sila. Hindi nila alam, pero alam nila yan. Nagmaang-maangan lang. Nagpakapipi at bulag lang. Siguro, kasama eh. Maganda yung Blue Ribbon Committee na inumpisahan ni Senator Marcolita. Ngunit, itong malapit ng matukoy kung sino yung leader, kung sino yung may pakana, pinalitan ng chairperson. Pinalit naman itong pinglakso na ito. Natudo. Takip. Tudo. Iwas ilang sa mga totoong testigo. Bakit? Kasama po ba kayo? Tanong ng taong bayan, tanong ng mga OFW. Nakikinabang sa mali-malita? Naku po. Malapit na po yung 2028 eleksyon. At ilang taon lang po tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na to. Medyo matanda na kasi kayo eh. Dapat huwag pong paurong yung pagtanda nyo. Dapat patuwid. Para naman, mapapatawad kayo ng Diyos. Kahit anong kasalanan nyo, basta humingi kayo ng kapatawaran ng ating Panginoon, magkumpisal kayo, magsabi kayo ng katotohanan, malamang sa malamang kasama nyo ang Panginoong Diyos. Pag nasa na kayo, alam nyo na kung saan na. Buti kung malangit kayo. O kung impyerno, marami kayo doon.
Oh, andun yung mga leader nyo, mga amo nyo. Ha? Ayan kasi, bulyaso na, bulyaso, mga kuis. So ano ngayon? Hiyang-hiya ngayon si Luis Drew Castro. Hindi makakatulog na ihaya. Ha? Never kayo magwagi kasi nga kasamaan yung mga nasa party ninyo. Hindi kayo nagsasabi ng buong katotohanan. Tapos magsalita pa si Congressman Marcolita kanina, ay pilit nyo pang wawalain. Pilit yung i-off siya. I-decline. Bakit? Gusto nyo kayo-kayo lang. Gusto nyo kayo lang, parang lahat ng sasabihin kasinungalingan, misleading, misinformation, fake news ni Ramil Madraga, okay lang kayo. Tandaan nyo, naka-live kayo. Nagatutok ang sambayan ng Pilipino. Wala kayong lusot. Paano nyo pa ma-impeach kung ganon, kung ganyan ang inyong mga testigo na puro kasinungalingan, paiyak-iyak na walang dahilan, malaking tama sa utak. O tulungan nyo yan, ipagamot yan. Sa saykayat. Pacheck nyo, isama nyo si Ninyo Barsaga at si Kap. Kasi lagi yan papacheck up sa mental hospital. Sabi niya, siya mismo nagsabi sa kanyang live. Isama nyo yan. Kasi umiiyak na walang dahilan. Siguro naiyak dahil talagang hindi na matanggap sa kanyang konsensya yung lahat ng pinagsasabi niyang kasinungalingan. Ayan nga, nakarma bulyaso Yan ang tandaan nyo. Walang masama na kaya nilang pagtakpan dahil may Diyos palaging nakatingin sa atin. Karma is real. Ay, komento po ng inyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Na-appreciate ko po lahat ng inyong mga opinion. Like, shares, follow, and subscribe. At meron din po tayong Facebook page na Dudoy T 2.0, YT 2.0, at meron din po tayong TikTok. Ayan. Yan po, makikita nyo dyan. Dalawa po yung YouTube channel natin. Dudoy/T at Dudoy T 2.0. Thank you for watching. God bless all. Peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Thank you for watching. Please follow our Facebook page Dudoy T 2.0 YT. And also we have our YouTube channel Kuya Doy or at Kuya_Doy. Thank you so much. God bless all. Peace. Bye-bye.